Matapos maging undisputed champion si Bivol, nagbabalak na ito umakyat sa cruiserweight division. Kung may pagkakataon daw siya na lumaban sa cruiserweight, hindi raw ito magdalawang isip. Sino nga bang mga posibleng kalaban ni Bivol sa cruiserweight division? Kung sakaling aakyat si Dimitri Bivol, pwede niya ulit makalaban si Gilberto Ramirez na may hawak sa WBO at WBA belt. Matatandaan natin tinalo na ito ni Dimitri Bivol sa light heavyweight. Kaya umakyat itong si Gilberto Ramirez at naging unified champion sa cruiserweight division. Ang malakas pa na kalaban ni Bivol dyan si Jay Opataya na isang Australian boxer. May hawak ngayon sa IBF at may hawak sa The Ring belt. Malakas din ito mga tol, Jay Opataya kontra Bivol. Hawak naman ni Bado Jack ang WBC sa cruiserweight. Yan ang tatlong pwedeng makalaban ni Dimitri Bivol. Ang malakas na makalaban lang dyan ni Bivol mga tol si Jay Opataya. Magandang pukpukan ito kay Bivol. Siyempre hindi pa rin nawawala dyan ang trilogy ni Bivol kay Artur Beterbiev. Ngayong undisputed champion na si Bivol, tignan natin ang kanyang mga mandatory challenger. Sa WBO, challenger niya si Joshua Buatsi. Sa IBF, challenger niya si Michael Eifert. Sa WBC, challenger niya si David Benavides. Sa WBA, challenger niya si David Benavides ulit. Hawak na ni David Benavides ang regular WBA ngayon dahil tinalo niya si David Morrell. So ang pinakamagandang challenger talaga ni Bivol dyan itong si David Benavides. Pero kung mag-utos itong IBF ng mandatory defense, kailangan ito depensahan ni Bivol o kaya ibabakante na lang ang IBF belt. Sa ibang banda naman, Shakur Stevenson matapos talunin ang isang electrician via TKO sa round 9. Sinabi agad ni Stevenson na wala daw makakatalo sa kanya kahit sinong boksingero kung 100% ang kondisyon niya. Hinamon nga agad ni Stevenson si Tank Davis. Ito raw ang malaking laban sa lightweight division. Sagot naman ni Tank Davis dyan mga tol, sinabing lol. Papalag kaya itong si Tank Davis mga tol kung sakaling ofera na malaki. Kung hindi papalag si Tank Davis kay Shakur Stevenson, tingin ko wala nang ibang makakalaban si Tank Davis sa lightweight. Lalaban na lang siya sa mga mahinang challenger. Ang kailangan ni Tank Davis ngayon isang malaking pangalan din, World Champion Unification sa lightweight. Kasi napag-iiwanan na itong si Tank Davis mga tol, nadadala na lang ng hype. Pero kung tignan yung mga nakalaban niya, napag-iiwanan na siya ng mga malulupit na kalaban. Yung laban niya kay Ryan Garcia, maganda sana yon, pero binati ko si Tank Davis dahil sa rehydration clause. Kaya abangan natin si Tank Davis kung sasanib na ito sa Riyadh season. Sa iba pang balita, dating tumalo kay Deontay Wilder via TKO sa round 5. Natalo din siya sa undercard ni Bivol kontra Agit Kabayel. Knockout ang inabot ni Zhilei Zhang sa round 6. Sa ngayon may bagong kartada na si Zhilei Zhang na 27 wins, 22 KOs, may 3 talo. Samantala si Agit Kabayel may bagong kartada na 26 wins, 18 KOs, wala pang talo. So konti na lang yung mga inaabangan natin sa heavyweight ngayon mga tol. Ayon kay Alexander Usyk na numero 1 ngayon sa heavyweight, kahit daw nanalo si Joseph Parker kontra Martin Bacol, uunahin daw ni Alexander Usyk itong si Daniel Dubois. Magkakaroon siya ngayon ng rematch. Baka dalawang laban na lang daw si Usyk sa heavyweight at tuluyan na itong magretiro. Malaki na rin kasi ang kinita ni Alexander Usyk sa pagboboxing mga tol. Maganda na rin yung legacy nagawa niya dahil naging undisputed sa heavyweight. Siya ang kauna-unahang boksingero na naging undisputed sa 4-belt era. Huling undisputed dyan si Lennox Lewis, nasundan ni Alexander Usyk sa 4 na belt.